Arthur Lewain na one-shot lang naman ang final boss. Dahil matapos talunin ni Professor Glory ang dalawang queens, isang anomaly boss na naman ang nagpakita at ang pagkahulog ni Arthur sa bangin na siyang rason kung bakit niya masasaksihan ang isang karumal-dumal na pangyayari. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lads at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan tumambad sa harapan ni Professor Glory ang isang napakalaking monster na halos talampakan lang ang laki niya. Kaya kaagad sumigaw ang professor na umalis na kayong lahat dito. Ngunit sa hindi inaasahan, mabilis na umatake ang monster at huli na ang lahat bago niya pa ito napansin. Kung kaya't natamaan siya sa mukha at napatwist talaga ang kanyang katawan na tumalsik sa lakas ng atake. Naibaon kaagad ni Professor Glory ang kanyang dalawang espada sa ground at makikita nating nagkaroon ng matinding pasa ang kanyang mukha at dito'y bigla na lamang tumalon ng napakalaking monster papunta sa mga estudyante na para bang lalagpasan niya si Professor Glory, kaya napadilat na napatulala ang dalawang estudyante habang minamasdan ng napakalaking monster na tumalon papunta sa kanila. Subalit, may biglang nagsisiliparan ng mga pink diamond sa ere na rektang tumama sa higanting beast at ang ataking ito ay galing kay Professor Glory na napasabing halika dito, oversized pig. Habang nakikipaglaban si Professor Glory, nakita ni Arthur na hindi ito maganda dahil posibleng hindi makakalabas si Professor Glory sa dungeon na to. Biglang tinawag ni Claire si Arthur na kailangan na nilang umalis dito. Ngunit nagulat na lamang si Claire dahil ibinigay ni Arthur si Tessa kay Claire at sinabing, ikaw na ang bahala kay Tessa para sa akin. Kaya habang kinukuha ng ating bida ang kanyang espada, nandilat ang mata ni Claire na napasabing, huwag mong sabihing gagawin mo yan Arthur. Hinawakan ni Claire ang braso ni Arthur upang pigilan at sinabing, alam niya na isang dual elemental mage si Arthur, ngunit ang iniisip nito ay isang katarantaduhan. Kailangan nilang ipaubaya ang monster na yan kay Professor Glory. Subalit bigla na lamang lumiyab ang kamay ng ating bida na sobrang ikinagulat ni Curtis at habang lumiliyab ang braso ni Arthur Lewain at umapaw ang matinding mana nito sa katawan, sinabi ng ating bida, umalis ka na, Curtis. Kaya hindi makapaniwala sina Curtis at Claire sa kanilang nakita dahil sigurado silang apoy ang nakikita nilang lumiliyab sa katawan ni Arthur. Habang nakikipaglaban si Professor Glory sa napakalaking halimaw, napaisip siya na alam naman niyang ang ibang mana beast ay kinakain nila ang kanilang uri. Ngunit hindi pa niya narinig na may nag-evolve ng ganito kalaki. Kaya parang may hindi talaga tama dito. May biglang sumigaw sa likod ni Professor Glory na dumapa ka at ito nga ay ang ating bida na rektang umatake sa beast gamit ang wind and fire elements. Kaya nagtataka itong si Professor Glory kung paanong nagkaroon ng fire attribute itong si Arthur at bakit nandito ang batang to dito. Nagsagawa ng pag-atake ang higanting mana beast kaya sabay na inatake ng dalawa ang braso nito at sinabi ni Professor Glory, Arthur, di ba sinabi ko na sa inyo na umalis kayong lahat dito? Nabangiting sagot ng ating bida, hindi ata yan tatalab sa kapareho mong professor. Naiwasan ng dalawa ang matinding smashing attack ng mana beast at sinabi ni Arthur na napansin kasi niya kanina na hindi na tumatalab ang atake ni Professor Glory. Kaya sagot ng professor, so pinagtatawanan mo na ako ngayon. Sinubukan silang kainin ng monster kaya napaatras muna ang dalawa at wika ng ating bida na gusto niyang magpakawala ng matinding one-shot rekta sa kahinaan ng mana beast. Kaya sinabi ni Professor Glory, okay lang naman sa kanya. Pero talaga bang nakalabas na ang lahat sa dungeon? Napalingon si Arthur sa likod at dito'y nakita niya si Lucas na napangisngis habang tinitingnan si Arthur. Maybe na-realize niya na ginamitan lang siya ng 50% na lakas ng ating bida sa laban nila. Kaya nang umalis si Lucas, sinabi ni Arthur na nakalabas na ang lahat. Kaagad na pa-okay si Professor Glory kaya inull out niya na ang kanyang lakas na makikitang mas lalong pinaliyab ng professor ang kanyang espada at ipinaliwanag niya na ang halimaw na ito ay hindi na susunod sa kanila kapag makalabas na sila sa dungeon. Ang kailangan lang nilang gawin ay pahinain ang mana beast na ito para makatakas sila. Kaya tinanong ni Professor Glory kung kaya ba itong gawin ni Arthur. Nasagot ng ating bida, aliwin mo lang ang mana beast na yan at bigyan mo ako ng 10 seconds.
Habang kinakalaban ni Professor Glory ang higanting Mana Beast, napaisip siya na hindi niya akalaing isa palang tri-elemental mage si Arthur. Habang ang ating bida ay mas lalong pinaigting ang kapangyarihan dahil ang kulay asul na apoy ay sinamahan na ng yellow lightning power at mas lalo pa niya itong pinalakas nang isinama niya ang wind elemental attribute upang makapag-unleash ng isang napakabilis at napakalakas na atake. Sumigaw si Arthur kay Professor Glory na handa na siya, kung kaya't parang naka-godspeed lang ang ating bida mga lads na nagdash at pinakawalan ang Burst Blade Storm attack na tumama rekta sa sikmura mismo ng monster. Sumigaw ang Mana Beast sa sakit na kanyang naramdaman habang si Arthur ay mas lalong pinasiklab ang kanyang espada gamit ang lightning nang bumaon nito sa katawan ng monster, ngunit sa hindi inaasahan muling na-dislocate ang joint ng shoulder ni Arthur kaya hindi niya nahawakan ng maigi ang kanyang espada at kasabay nito ang pag-counter attack ng Mana Beast towards Arthur at buti na lang kaagad siyang nasagip ni Professor Glory upang hindi matamaan at sinabing umalis na tayo dito, habang ang ating bida ay hindi niya na naabot ang kanyang espada at tuluyan na itong naiwang nakabaon sa katawan ng monster. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan paakyat na ng hagdanan ng dalawa papuntang exit palabas ng dungeon. Ngunit bigla na lamang nagkaroon ng paglindol sa paligid at sa paglingon ni Arthur sa likod, nasa likod niya na ang higanting monster at pilit siya nitong inaabot kung saan tumama lang naman sa binti ng ating bida ang mahabang kuko ng monster at sinubukan siya nitong hilain pababa. Napasigaw si Professor Glory, ngunit nang kunin niya ang kanyang espada ay bigla na lamang may umilaw sa katawan ng monster, mga kakaibang bato na nasa bibig ng halimaw na sobrang ikinagulat ng ating bida at sa hindi inaasahan, bigla na lamang itong sumabog. Napasigaw si Professor Glory sa pangalan ni Arthur habang nahuhulog ang ating bida at sinubukan ni Arthur na gumamit ng hangin ngunit bumagsak sa ulo niya ang malaking bato kaya nakaramdam siya ng pass out at ipinakitang sobrang liit na ng butas mula sa floor kung saan siya nahulog. Habang nasa ere, unti-unting nagkaroon ng malay si Arthur, kaya kaagad niyang ginamit ang hangin upang mapunta sa gilid at dito sinubukan niyang humawak sa bato ngunit wala talaga siyang mahawakan at dumugo lang ang daliri niya. Napamura ang ating bida habang nag-freefall at napaisip na wala siyang choice kundi sumubok lang at pilitin makasurvive sa fall at ipinikit ni Arthur ang kanyang mga mata na na-realize na kahit gagawin pa niya ang mana rotation, wala siyang sapat na mana subalit dapat maging sapat pa rin ito para makasurvive. Kaya muling ginamit ng ating bida ang hangin upang mapunta siya sa gilid para magkaroon ng friction ng pagbagsak niya at nang malapit na siyang bumagsak sa ground, nag-unleash siya ng isang napakalaking wind torrent magic spell upang may hangin na sasalo sa kanya mula sa ground. Kung kaya't isang napakagandang pagbagsak ang nangyari sa ating bida kahit na puno ng pasa ang likod niya. Habang nasa ground si Arthur, nasa ere naman ng feather ni Sylvia na unti-unting nahuhulog habang pinapagaling ang mga sugat ng ating bida. At maya-maya, nagsimula nang napaubo si Arthur habang unti-unti nang naibalik ang lakas niya. Tumayo ang ating bida habang napahawak sa kanyang ulo at dito'y nakita niya ang Dawn's Ballad na nakabaon pa rin sa katawan ng monster. Nagulat na lamang si Arthur dahil bumalik na kagad ang senses niya at ang bali sa balikat niya ay tuluyan ng gumaling kaya sobra talaga siyang humanga sa beast will ni Sylvia. Hinila ni Arthur ang kanyang espada at kinuha niya from Dimension Ring ang case nito. At dito'y napansin niya ang isang lagusan na nasa itaas. Ngunit naisip niya na kahit gamitin niya pa ang buo niyang lakas, mahihirapan pa rin siyang akyatin ng lagusang yon. Kung kaya't naghanap siya ng ibang madadaanan. At dito'y napansin niya ang isang maliit na lagusan. Habang papasok ang ating bida, narinig niya ang tunog ng running waters. At nang narating niya ang dulo, nakita niya ang waterfalls na tumakip sa butas ng lagusan. Pumasok si Arthur sa waterfalls na parang nagmimistulang curtain ang waterfalls na itinabi ni Arthur. Ngunit napadilat ng kanyang mga mata sa kanyang nakita dahil isang buong squad ng mage ang nakahandusay lang naman sa harapan niya na parang may nakasagupa ang mga mage na ito ng napakalakas na nilalang para magkaroon ng ganito karaming patay. May biglang napaubo sa gilid, kaya kaagad kinuha ni Arthur ang kanyang espada at napatanong kung sino ang nandyan. Nasagot naman ito habang umuubo na kailangan niya ng tulong, kaya kaagad nagmadali ang ating bida na bumaba upang puntahan ito. Hinanap ng ating bida ang taong umuubo, kaya sinabi niyang
maaari ka bang magsalita kahit isang beses man lang? Nasagot naman itong, nandito lang ako. Kaya nang nakita ni Arthur ang taong umuubo kanina, gulat na gulat siya na para bang hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. To the point na nabitawan niya ang kanyang espada. Dahil ang nakita niya ay si Lancelea na napuno ng dugo habang may nakabaon na weapon sa katawan at ang mga mata nito ay lumuluhan ng dugo at walang awang pinutol ang mga binti nito. Naalala bigla lahat ni Arthur ang mga alaala nung una niyang nakilala si Lancelea at hindi niya nakalimutan ang mga ngiti nito lalo na't naaalala nito ang kanyang kapatid kapag nakikita niya si Arthur. Kaya hindi makapaniwala ang ating bida habang nakikita sa kanyang isipan ang maamong mukha ni Lancelea na isang white core mage at hindi talaga ito maaari kung paano ito nangyari sa isang lance. Napaluhod si Arthur habang nilalapitan si Lancelea at sinubukan niya kaagad itong pagalingin habang si Lancelea ay napatanong kung sino ang taong nasa harap niya. Pinilit ni Arthur ang sarili para lang mailigtas si Lancelea kahit wala na siyang halos natitirang mana at sinabi ni Lancelea na mukhang kilala siya ng taong to. Kaya tinanong niya kung nagkita na ba sila before. Sinabi ng ating bida na siya si Arthur, ang batang nakilala nito noon sa Cyrus Academy at sinabi pa nito sa kanya noon na magkaedad lang sila ng nakababata nitong kapatid. Napangiti si Lancelea kahit wala itong nakikita at napuno ng dugo ang mukha at sinabing, naalala ko na, ikaw ang batang stalker ni Byron. Paano ka napunta dito? Napasigaw si Arthur sa sobrang pag-aalala at sinabi na kung maaari huwag muna itong magsalita. Ngunit hinawakan ni Lancelea ang kamay ni Arthur at sinabing huwag mo nang gawin yan. Alam mo sa sarili mo na hindi na ako maliligtas. Napangisngis si Arthur na parang pinipigilan niya ang sarili na mapaiyak habang tinitingnan ang kaawa-awang sitwasyon ni Lancelea. Kaya humingi siya ng sorry. Ngunit sinabi ni Lancelea, bakit ka humihingi ng apology? Mas nagiging komportable nga ang pakiramdam ko nang dumating ka, kaya salamat sa'yo. Kaya tinanong ni Arthur kung ano pa bang ibang bagay na pwede niyang gawin. Ngunit napalingon-lingon si Lancelea, saying na wala nang magagawa si Arthur. Kaya mas lalong napangisngis ang ating bida dahil hindi niya naiintindihan kung bakit ito nangyari sa kagaya ni Lancelea. Parang napaisip si Lancelea sa sinabi ni Arthur at napasabing, ang ibig mo bang sabihin kung paanong hanggang ngayon buhay pa rin ako? Itinaas ni Lancelea ang kanyang kamay na parang may gusto siyang ipakita kay Arthur at sinabi na may nilalang na pinatagal pa ang kanyang buhay kahit nagkaputol-putol na ang kanyang katawan dahil gusto niyang maghigante. At dito ipinakita ni Lancelea ang isang parang bitak na bato habang si Arthur ay naguguluhan kung anong ibig sabihin nito sa salitang paghigante. Napangiting sagot ni Lancelea, ito ay dahil nasaktan ko siya. Kinuha ni Arthur ang parang bitak na bato habang naguguluhan pa rin ang isipan. Kaya sinabi ni Lancelea, halika dito. Kahit tuluyan ang nabasag ang kanyang core, kaya pa niyang ipakita kay Arthur gamit ang mana na inimbue nito kanina. Idinikit ni Lancelea ang kanyang ulo sa ulo ni Arthur at maya-maya umilaw ang mga mata ni Arthur nang pumasok sa kanyang isipan ang mga huling alaala ni Lancelea. Pagkatapos, ipinakita ang umaapaw na itim na mana sa lagusan at ang twin-headed serpent na pinaghihinalaan ni Lancelea na may kakaibang ikinikilos ay pinagtutulungan ng mga mage para mapabagsak na makikita nga sa tulong ng mga baging ni Lancelea, hindi nahirapang pabagsakin ng mga mage ang twin-headed serpent. Habang pinuputol ng mga mage ang dalawang ulo ng serpent, may bigla na lamang nagpakita kaya nilapitan nila itong lahat. At ito ay parang isang humanoid monster na kalmadong umupo sa itaas ng bato at maya-maya bigla na lamang lumabas out of nowhere ang mga matatalas na weapon at tumagos sa katawan ng mga mage na lumapit sa kanya. Nagulat ang ibang mage dahil pinalibutan sila ng mga matutulis na bagay. Habang si Lancelea ay kalmadong nilapitan ng intruder at ito nga ay napangiti na napasabing may dalawang option kang pagpipilian. Pwede mong subukang lumaban para mamatay o papatayin mo ang lahat ng teammates mo dito para mabuhay. Kaagad nagbigay ng utos si Lancelea na salakayin ng kalaban at nag-unleash din siya ng mga vines attack. Ngunit kalmado lang nitong binura sa harapan ng mga mage na lumapit sa kanya at kahit ang mga vines attack ay hindi man lang tumalab sa mga matutulis na weapon. At sinabing, sa tingin nyo ba magkakaroon ng pagkakaiba ang mga effort nyo kapag darating na ang digmaan mga walang silbi?
Patuloy na nilalabanan ni Lancelea ang intruder, ngunit effortless lang nitong binubura ang kanyang mga vines at ngumiti pa ng pasimpleng nahawakan nito ang braso ni Lancelea, ngunit sa hindi inaasahan, hindi nito namalayan ng isang atake na mabilis tumama sa kanyang ulo. Kaya nag-iba bigla ang atmosphere ng mukha ng kalaban nang nakitang nabitak ang sungay niya dahil sa ataking yon at sinabing bibigyan kita ng mabilisang kamatayan. Pinutol ng kalaban ang braso ni Lancelea habang binigyan ng matinding tadyak sa katawan at makikitang dito na tumagos sa katawan ni Lancelea ang matalas na weapon na bigla na lamang lumitaw sa likuran niya habang ang kanyang naputol na braso ay inihagis pataas. Hinawakan ng kalaban ng dalawang binti ni Lancelea at sinabing hindi mo na rin ito kailangan, kaya walang awang pinutol kagad ang dalawang binti ni Lancelea. At hindi pa ito nakontento mga lods dahil itinaas niya ang kanyang kamay at sinabi na nabasa niya kasi na kapag ang isa sa mga senses ay nawala, mas magandang mawala na rin yung iba, kung saan ang vision ni Lancelea ay nag-turn into red sa daming dugong nakikita niya habang si Arthur ay napasigaw sa sobrang sakit na kahit hindi sa kanya ginawa ang bagay na yun ay talagang naramdaman niya ang sobrang sakit na pinagdaanan ni Lancelea sa kamay ng halimaw na yon. Nagising si Arthur sa mga alalang yon at kaagad siyang sumuka na parang hindi kinaya ng sikmura niya ang kanyang mga nakikita, kaya humingi ng sorry si Lancelea dahil walang dapat sinumang pwedeng makasaksi sa karumaldumal na bagay na ito, lalo na sa isang batang katulad ni Arthur. Napanaw ang ating bida at sinabing dapat kailangang may makaalam kung ano talaga ang nangyari dito. At least ngayon, alam niya na kung ano talaga ang pinagdadaanan ni Lancelea. At lumuhod nga itong si Arthur na napasabi, "Salamat sa lahat ng ginawa mo." Parang nagulat si Lancelea at unti-unting tumulo ang kanyang mga luha habang napahagulhol sa pag-iyak at sinabing, "Ayoko pang mamatay, Arthur." Kaya hindi napigilan ni Arthur na mapaiyak at tumulo ang kanyang mga luha, kaya niyakap niya ng mahigpit si Lancelea at sinabi pa nito na natatakot siya sobra. Kaya sinabi ni Arthur na huwag na itong mag-alala dahil nandito lang naman siya, na makikitang patuloy sa pagtulo ang mga luha ni Arthur habang niyakap ng mahigpit si Lancelea. At maya-maya, ang kamay nito ay unti-unti nang bumabagsak at ang mga halaman sa paligid ay tuluyan na ring namatay. At dito ipinakita na masaya ng kasama ni Lancelea ang kanyang kapatid. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!